Alam mo, Butch, bulong niya habang nakatitig. Simula nung tumulong ako sa'yo dito, hindi na kita makalimutan. Hindi ko na napigilan. Hinawakan ko rin ang braso niya. At doon nagsimula ang masidhing halikan. Hindi ito biro. Parang matagal naming hinihintay pareho. Hinila ko siya papasok sa kwarto. Habang naglalakad, nagkakapaan ng aming mga kamay sa katawan ng isa't isa. Pagkapasok, isinandal ko siya sa pader at muling nagdikit ang mga labi namin. Mas matindi, mas sabik. Nagpatuloy kami sa kama. Mainit, mabilis, at halatang parehong ninanais namin ang mga sandaling yun. Hindi na namin inalitaan ang oras, basta't mailabas ang matagal ng init na naiipon. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig. Dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin. Ako si Butch, 29 years old. Bagong lipat ako sa isang condominium unit dito sa Quezon City. Isang linggo pa lang mula nang tuluyin kong iwan ang luma kong apartment. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin kumpleto ang ayos ng bago kong tirahan. Madalas kasi work from home lang ako. Isa akong marketing officer sa isang kumpanya kaya malaking tulong ang magkaroon ng maayos na opisina sa loob ng bahay. Kaya nga nung una pa lang, nagdesisyon akong isa sa mga kwarto ko ay gawin kong home office. May mesa at upuan na, ilang folders at laptop stand, pero may kulang pa rin aircon. Sadyang mainit kapag tanghali, lalo na bandang hapon. Hindi ko kayang mag-focus sa trabaho kapag pawis na pawis at nandidikit na yung damit ko sa likod ng upuan. Naisip ko, kung gusto kong seryosohin ang work from home setup, kailangan ko talaga magpakabit ng aircon. Dahil wala akong gaanong alam sa mga ganong bagay ay nagtanong ako sa building admin kung may mere-recommenda silang technician. Mabuti na lang at may binigay silang contact. Si Aris po, sir. Siya ang madalas naming tinatawag dito. Maayos gumawa tsaka mabilis. Agad kong kinuha ang number at nag-message. Ilang saglit lang, nag-reply siya. Pwede po ako bukas ng hapon, sir. Mga 2 PM. Okay lang po ba? Sige, Aris. Salamat. Unit 7B ako. Tanong mo na lang kay guard. Habang nagtatype ako ay naisip ko, Aris. Ang astig ng pangalan Mukhang matibay. Mukhang palaban. Hindi ko alam kung bakit pero napangiti ako. At doon nagsimula ang kwento. Sa isang simpleng pangangailangan. Na unti-unti pa lang magdadala sa akin sa isang bagay na hindi ko inaakalang papasukin ko. Dumating ang installer kinabukasan, pasado 10:00 ng umaga. Napaaga ata to Abala pa ako noon sa pag-aayos ng ilang gamit sa sala. Mga kahon na hindi ko pa nabubuksan at mga librong kailangan ko nang ilagay sa shelf. Good morning po, sir. Kayo po si Butch Gomez, bati ng isang lalaki, habang may dala itong toolkit. Oo, ako nga. Kayo na ba yung taga-install ng aircon? Sagot ko sabay lapit para mabuksan ng pinto. Opo, kami po. Ako si Aris, pakilala niya. Sabay ngiti na may halong kumpiyansa. Kasama ko po si Marco, siya yung tutulong sa akin sa labas. Pinapasok ko sila. Sabi ko, bakit ang aga nyo 2:00 pang usapan natin? Wala silang sinagot. Habang si Marco naman ay agad nagpunta sa balcony para sukatin at ikabit ang outdoor unit. Si Aris naman ay nag-set up ng mga tools at nagsimula sa frame ng indoor unit. Habang ginagawa nila ay naisip kong sulitin ang pagkakataon. Aris, pwede bang makiram ng hagdan nyo? May mga painting kasi akong hindi ko pa nakakabit. Ngumiti siya. Sige po, sir. Ako na rin po ang aakay para hindi po kayo mahirapan. Umakyat ako sa hagdan. Hawak ang martilyo at pako. Si Aris naman ay nasa ibaba. Inabot sa akin ang isang malaking painting. Habang inaabot ko yun ay ramdam ko ang bigat ng frame at ang init ng mga palad niyang sumasalo.
Diyan po ba mismo sa gitna? Tanong niya. Nakatingala sa akin. Oo, sakto dyan, sagot ko nakatutok sa pader. Pero sa isang iglap, napansin ko ang saglit niyang pag-iwas ng tingin. Para bang may nakita siya na agad niyang piniling huwag pagtuunan. Naalala ko naka-boxer shorts lang nga pala ako sa loob ng bahay kanina pa. At marahil ay hindi ko naisip na masyadong fitted yun sa umaga. Tahimik lang si Aris, parang walang nangyari. Pero ramdam ko ang bigla niyang pagbabago ng tono. Mas seryoso at mas nakatutok sa trabaho. Ako naman, nagpatuloy na parang walang napansin. Matapos ang ilang minuto ay natapos namin ang mga painting. Humarap ako sa kanya, bahagyang pawisan. Salamat Aris ha. Hindi ko inakalang may extra kang service. Ngumiti siya at bahagya pang tumawa. Wala yun sir, basta nakatulong lang. Nag-alok naman ako. Bigyan na lang kita ng dagdag tip para dito. Hindi lang para sa aircon kundi para na rin sa pag-alalay. Bahagya siyang umiwas ng tingin at umiling. Hindi na po sir, okay lang. Parte na rin ng trabaho namin yun. Pero nagpumilit ako. Hindi, tanggapin mo. Para sa'yo talaga yun. Napakamot siya ng batok, halatang nahihiya. Pero sa dulo ay napilitan ding tumango. Sige na nga po sir, salamat po. At doon ko mas napansin ang isang bagay kay Aris. Hindi lang siya simpleng technician. Tao siyang marespeto, maprinsipyo, pero may misteryo rin. Matapos ang paintings ay lumapit ako kay Aris. Bro, pakitulong na rin dito sa washing machine. Kakarating lang kasi kahapon. Kailangan ko na rin mailagay sa spot na to para hindi makaharang. At agad kaming pumwesto. Binuksan ko ang kahon ng front load washing machine ko. At sabay namin tong binuhat. Medyo mabigat pero kakayanin naman kung dalawa kami magbubuhat. Sir, dito po kayo sa kabilang dulo, sabi ni Aris. Kaya't magkatapat kami ngayon. Parehong nakayakap sa makina habang dahan-dahang binubuhat. Medyo masikip ang espasyo papunta sa sulok kung saan ko ito ilalagay. Kaya dikit halos ang katawan namin habang naglalakad. Sa isang iglap, naramdaman ko ang kamay ni Aris na nakapulupot sa gilid ng makina. At doon mismo dumampi ang harap ko. Bahagyang nagtagal yun. Hindi niya magawang bitawan dahil baka mabaksak din ang makina. Ako naman, wala na rin magawa kundi ituloy ang pagbubuhat. Konti na lang, sir. Ingat lang. Sabi ni Aris pero halatang may bigat na sa kanyang boses. Nararamdaman ko ang tensyon. Ang init ng hininga niya. Ang puwersa ng bisig niya sa pagkakayakap. At higit sa lahat, yung parang di mapigilang init sa pagitan naming dalawa. Mula sa kanyang kamay hanggang sa aking harapan. Sa isip niya, hindi niya maaalis ang imahe ng nakita niya kanina. At ngayon ay lalong tumitindi ang sukso. Nang maipasok namin sa tamang pwesto ang washing machine ay sabay kaming napabuntong hinga. Ayos, salamat. Aris, hindi ko kakayanin mag-isa to, sabi ko habang pinupunasan ng pawis ko noo ko. Ngumiti siya, pero bakas ang kakaibang pagkailang. Walang anuman sir, basta kailangan nyo, tawagin nyo lang ako. Natapos na rin ang pag-install ng aircon makalipas ang ilang oras. Nang ibinigay ko ang bayad, isinama ko na rin ng tip. Para sa extra effort mo, hindi ko makakalimutan yung pagtulong mo kanina. Ayaw niya sanang tanggapin pero pinilit ko. Kinuha niya at ngumiti. Sa isip-isip siguro niya kailangan ko makabalik dito para ako na lang. Para mas makilala ko siya. Nagpaalam sila ni Marco at habang palabas ay muli kong sinabi, kung sakaling may problema sa unit, tatawagan kita ha. Huwag kang magpapadala ng ibang tao, ikaw mismong titingin. Tumungo siya. Bahagyang ngumiti at yun na nga ay tumalikod na sila. Pero ramdam kong hindi pa yun ang huli naming pagkikita. Hapon na at halos maghahaponan na. Nang mapansin ko na malamig ang kwarto ko pero tila nakapatay ang aircon. Wala kasing ilaw ang display. Pinindot-pindot ko ang remote pati ang mismong unit pero walang nagbabago. Napabuntong hininga ko
Ano ba to, bagong kabit pa lang. Kaya kinuha ko agad ng cellphone at tinawagan ko ang number ni Aris. Hello Aris. Ako yung sa 7B, yung in-install nyo na aircon kanina. Kaso walang lumalabas sa display eh. Pero pwede mo ba itong balikan? Sa kabilang linya ay parang medyo natutuwa si Aris. Sir Butch, ayos lang po kung nakasibilyan ako. Nakauwi na po kasi ako eh, pero kung okay lang sa inyo, dadaan ako ngayon. Medyo nahihiya ako, nako, baka abala sa'yo. Hindi sir, okay lang. Dadaan na rin ako. Makalipas ang ilang minuto ay kumatok siya sa pinto. Pagbukas ko, ibang Aris ang bumugad. Nakasimpleng t-shirt at maong pants. Rugged pero medyo may dating. Pinapasok ko agad siya. Dito sa kwarto, sabi niya, sabay tingin sa unit. Bago pa siya magsimulang kumalikot ay ngumiti siya. Sir, kung okay lang po ba ay magtatanggal muna ako ng shirt ha? Baka kasi magpawis ako, sayang ang forma. Plano ko po sana kasing gumimik pagkatapos. Tumango lang ako at doon niya hinubad ang t-shirt. Maya-maya ay kitang-kita ko ang pawisan niyang katawan. Bawat galaw ng braso niya ay lutang ang hugis ng mga muscles nito. Nagpapanggap pala siyang abala. Kakalikot, titingin, tapos tatahimik sandali. Yung pala sa loob-loob niya, alam niyang siya rin ang nag-disconnect ng isang wire kanina para lang magkaroon ng dahilan para bumalik. At ngayon, pinatagal niya palalo. Halos 30 minuto siyang nagkunwaring may inaayos. Unti-unting nagbubutilan ng pawis sa noo at dibdib niya. Tapos na ba yan? Tanong ni Butch. Medyo naiinis. Unti na lang sir, sagot niya. Sabay punas ng kamay sa maong. Pero nung sandaling yun ay natutala si Butch. Pawisan kasi siya. Rugged at lalo pang gumwapo sa itsura niyang natural lang. Hindi ko namalayang nakatitig na pala siya. Sir, basag ni Ari sa katahimikan. May iba ba kayong gusto? Game ka ba? Hindi agad ako nakasagot. Pero bago pa ako makapag-isip ay lumapit siya. Ramdam ko na lang ang bigat ng katawan niya. At sa isang iglap, nagdikit na ang mga labi namin. Mula sa pader ay nagpalitan kami ng halik. Papusok, mabilis. Parang matagal ng kinulong na damdamin. Habang patuloy ang halikan, yakapan, haplusan, unti-unting natatangay ang sarili ko. Hanggang sa ako nang unang bumigay. Hinihingal at pawisan. Ngumiti lang si Aris. Sabay kaming nagpalit ng pwesto. Ngayon, ako naman ang pumailalim. Mas matindi ang halikan niya. Mas mariin. At halos hindi ako makahinga. At sa isang singlit na napalingon ako, doon ko naintindihan. Ibang klaseng init ang dala ni Aris. At wala na akong kawala. Alam ko nakarelate ka sa mga kwento dito. Baka naman pwede magpalamig sa'yo. Oo, ikaw. Sino pa ba eh? Dadalawa lang naman tayo dito. Pa-isang click naman ng subscribe button para una kang makakinig ng mga kwento namin. At syempre, kung nagustuhan mo, palike na rin. Salamat! Hingal na hingal kami pareho. Nakasandal ako sa malamig na pader ng kwarto. Habang si Aris ay nakaupo sa tabi. Pinupunasan ng tuwalya ang kanyang pawisang katawan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na sa wakas ay maayos na. Tahimik at walang nagsasalita. Pareho kaming parang naguguluhan kung ano ang susunod na mangyayari. Sir, basag ni Aris sa tahimikan. Hindi niya ako tiningnan agad para bang nahihiya. Pasensya na ha, nadala lang siguro ko. Napatawa ko ng mahina, pilit na binabawi ang tensyon. Kung nadala ka, edi pareho tayo.
Doon siya napatingin at sabay kaming natawa. Pero sa likod ng mga tawa, ramdam ko ang kakaibang kabog ng dibdib ko. Para bang may nabuksan na hindi ko inaasahan. Game ka pa ba ulit? Tanong ni Aris, bahagyang pabulong. Napaisip ako. Totoo, hindi ko alam kung tama ba o mali ang nangyayari. Pero hindi ko rin maikiakaila na may kilig at pananabik akong nararamdaman. Depende. Sagot kong nakangiti. Pero siguro, atin-atin lang muna to ha. Tumango si Aris. Sige sir, secret lang natin. Walang makakaalam. At nagkatitigan kami. At sa titig na yun ay parang may pahiwatig na baka hindi lang to isang beses. Tumayo siya. Inayos ang gamit at shirt na kanina pa nakapatong sa upuan. Salamat sa dinner offer kanina pero baka mahuli na ako sa pupuntahan ko. Next time na lang siguro. Habang palabas siya ng pinto ay nilingon ko siya at ngumiti. Sabi niya, Sir Butch, kung sakaling may problema ulit sa aircon, ako na lang tawagan mo ha. Nakangiti akong tumango. Pero sa loob-loob ko, hindi lang aircon ang bala ko ipaayos kay Aris. Baka pati ang init nararamdaman ko ngayong hindi na kayang patahin ng kahit gaano kalamig na hangin. Kinabukasan habang abala ako sa laptop at mga report ko para sa trabaho ay biglang nag-vibrate ang phone ko. Isang mensahe mula sa hindi ko agad kilala. Hanggang mabasa ko ang pangalan. Good morning Sir Butch. Kamusta na yung aircon? Maayos ba ang buga ng lamig? Napangiti ako. Hindi ko alam kung concern ba talaga siya sa trabaho o may iba pang ibig ipahiwatig. Sumagot ako ng simple. Ayos naman, malamig. Salamat uli. Maya-maya nag-reply uli siya. Buti man. Pero kung sakaling hindi masyadong malamig, sabihan mo lang ha. Pupuntahan kita agad para makasiguro. Napakunot na ako, pero natawa rin. Masyado yatang agad-agad. May ibang tono ang text niya. Parang naghahanap ng dahilan para magkita ulit kami. Nag-lunch break ako at muli siyang nag-message. Sir, baka gusto mo na makakasama minsan. Hindi lang sa trabaho, kundi tamang usap lang. Libre kitang kape. Kinabahan ako sa nabasa ko. Pero sabay din akong kinilig. Hindi ito ordinaryong installer lang na nagche-check ng unit. Siya na mismo naglalapit ng sarili niya sa akin. Nag-isip ako ng ilang minuto bago sumagot. Sige, sabihan mo lang ako kung kailan ka libre. Halos ilang segundo lang pagitan bago siya nakapag-reply. Mamayang gabi after duty. Malapit lang yung tambayan namin. Kung okay lang sa'yo, sundo na kita sa kondo mo. Habang nakatitig ako sa screen ng phone ay ramdam ko ang kakaibang excitement. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong pupunta ako. Hindi lang simpleng kape ang mangyayari. At sa isang iglap ay tinipa ko ang sagot. Okay, see you later. Habang lumulubog ang araw, ramdam ko ng mainit anticipation sa mangyayari. Hindi ito tungkol sa aircon, kundi tungkol sa init na baka muling bumalik mamayang gabi. Gabi na nang dumating si Aris. Nakasando lang at jeans. May backpack na nakasukbit sa balikat. Mukhang kakagaling lang talaga sa trabaho. Pero mas gumugwapo siya sa simpleng ayos niyang yun. Sir Butch, ready ka na? Nakangiti niyang tanong. Wag mo na ako i-Sir Butch. Butch lang, sagot ko. Ang formal mo masyado eh. Tumawa siya. Sige Butch, pero dapat Aris na lang din tawag mo sa akin ha. Wag nang installer. At tawa siya. Naglakad kami papunta sa isang maliit na cafe malapit lang sa kondo. Doon kami nagkwentuhan. Tungkol sa buhay niya, sa trabaho, paano siya napasok bilang technician, at ako naman tungkol sa pagiging freelancer at work from home setup. Simple lang pero ramdam ko na nagiging komportable na kami sa isa't isa. Pag-uwi ay inalok ko siya. Gabi na rin, baka gusto mong umakyat muna. Kape uli, o kung gusto mo, beer naman, meron na ako sa ref.
Hindi siya nagdalawang isip. Sige, para makapagpahinga din agad. Pagpasok sa unit ay umupo kami sa sala. Habang umiinom, bigla niyang nilapit ang kamay niya sa hita ko. Gaya ng ginawa niya dati habang nagkukumpani. Ramdam ko agad ang bawat bigat ng bawat dampi. Alam mo, Butch, bulong niya habang nakatitig. Simula nung tumulong ako sa'yo dito, hindi na kita makalimutan. Hindi ko na napigilan. Hinawakan ko rin ang braso niya. At doon nagsimula ang masiding halikan. Hindi to biro. Parang matagal namin hinintay pareho. Hinila ko siya papasok sa kwarto. Habang naglalakad, nagkakapaan na ang aming mga kamay sa katawan ng isa't isa. Pagkapasok ay isinandal ko siya sa pader at muling nagdikit ang mga labi namin. Mas matindi at mas sabik. Nagpatuloy kami sa kama. Mainit, mabilis, at halatang parehong ninanais namin ang sandaling yun. Hindi na namin inalintana ang oras basta't mailabas ang matagal ng init na naiipon sa katawan. Humihingal ako nakatingin sa kanya nang matapos ang lahat. Aris, bulong ko. Bakit parang ang dali para sa akin na papalapit sa'yo? Ngumiti siya at hinaplos ang pisngi ko. Kasi matagal ko nang gustong ganitong pakiramdam at sa'yo ko lang nahanap. Pagkatapos ng gabing yun ay nanatili lang kami sa kama. Hingal, pawis, pero may kakaibang katahimikan na puno ng lambing. Hindi na siya yung installer lang na nakilala ko noong unang araw. Ramdam kong mas malalim na ang koneksyon namin. Nakayakap siya sa akin. Nakadikit ang init ng katawan niya sa dibdib ko. Butch, bulong niya. Hindi ko akalain na ganito palang mangyayari. Dapat trabaho lang ako dito. Napangiti ako habang hinihimas ang buhok niya. Ganon din ako. Ang plano ko lang noon, palimigin lang yung opisina ko. Pero ngayon, ikaw nagpapalamig at nagpapainit ng mundo ko. Natawa siya at tumitig sa akin. Ang corny mo rin pala minsan, sabi niya. Bakit? Ayaw mo ng corny? Balik kong sagot. Hindi na siya sumagot. Hinalikan niya lang ako. Hindi kasing init ng kanina pero mas puno ng emosyon. Yung tipong halik na hindi lang para sa init ng katawan kundi para iparamdam na may halaga ka. Tumayo ako saglit para kumuha ng tubig. Pagbalik ko, nakahiga pa rin siya. Nakatingin sa kisame. Alam mo, Butch, sabi niya, hindi ako sanay na ganito. Usually, tapos na agad. Pero sa'yo, gusto kong manatili. Umupo ako sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Wala namang mali kung gugustuhin mong manatili basta magpakatotoo ka lang. Sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Kung ganun, dito muna ako. Ayoko munang umuwi. At doon, natapos ang gabi naming magkahawak ng kamay. Nakatulog na parang walang ibang iniintindi kundi presensya ng isa't isa. Kinabukasan ay maaga ako nagising. Nakahiga pa rin si Ari sa tabi ko. Mahimbing ang tulog at parang bata. Sandaling napangiti ako. Pero kasabay noon ay dumaloy ang bigat ng realidad sa isip ko. Hindi pwedeng magpatuloy ng basta-basta ang lahat. Ako, isang simpleng condo owner na nag-work from home. Siya, isang technician na may trabaho, may reputasyon, at may mundong ginagalawan na malayo sa akin. Nang magising siya, nagulat siya nang makita akong seryoso. Oh, Butch, may problema ba? Tanong niya. Aris, hindi madali ito. Alam kong masarap yung mga nangyari pero baka lumala kung hindi lang natin lagyan ng hangganan, sabi ko. Pilit pinapakalma ang boses ko. Tahimik siya sandali bago sumagot. Alam ko rin, hindi tayo ordinaryong magkaibigan. Hindi rin tayo simpleng magkapareha. Pero kahit ano pa man, hindi ko pinagsisibisihan yung mga gabing magkasama tayo. Tagtag po ang mga mata namin. Walang salita. Pero malinaw ang lahat.
Hindi ito relasyon na madaling ipaglaban. Pero hindi rin ito basta-basta malilimutan. Bago siya umalis ay hinawakan niya ang kamay ko. Butch, kahit anong mangyari, salamat ha. Hindi lang dahil sa tip, hindi lang dahil dito sa pagpapahinga ko sa kondo mo. Salamat kasi pinakita mo sa akin na may poong pa rin ako sa mundo ng iba, hindi lang sa trabaho. Napangiti ako at marahang tumango. Salamat din, Haris, dahil pinaramdam mo sa akin na may init pa pala sa buhay. Kahit minsan nakala ko puro trabaho na lang ang meron ako. Lumabas siya ng unit ko. Dala ang gamit niya. Naiwan akong nakatanaw sa pintuan. Ramdam ko ang lungkot pero may kakaibang kapayapaan. Hindi lang pagmamahalan na kailangan ipaglaban hanggang dulo. Minsan, sapat na yung mga alaala at sandaling pinuno ng init at katotohanan ng puso natin. Hindi lahat ng dumadaan sa buhay para manatili. Pero lahat sila ay may aral na may iiwan. Na ang tunay na koneksyon, kahit panandalian, ay kayang magbigay ng pagbabago sa ating pagkatao. May mga kwentong deserve pakinggan. Kung bago ka pa lang dito sa Celeb Central, mag-subscribe ka na at samahan kaming buhayin ang mga kwentong puno ng damdamin at pag-ibig dahil baka ang maririnig mong kwento ngayon ay kwento mo na rin.